Magandang gabi po o umaga, Tito Angel, Tito Medi, kina Ethel po at sa akin po mga pinsan. Nasabi po sa akin ni Ethel na magkakaroon daw po kayo ng Bible study at first time po sa family. Alam niyo po, napakaganda po nito. Hindi po madali, nakakatakot po sa umpisa, kasi po iniisip natin na kailangan natin buksan ang ating mga sarili at ating isipan, hindi lang sa Panginoon, pati na rin po sa mga kasama po natin sa Bible study. Alam niyo po, ito isang bagay na inaasam-asam ko rin po para po sa aking pamilya. Kasi po kung may konkretong gawain na kung saan binibigyan po natin si Lord ng puwang sa ating pamilya o yung inilalagay po siya sa sentro ng ating buhay, ng ating pamilya, mangyayari lamang po yun kapag nagkaroon talaga ng Bible study. At napakaganda po nito kasi either ile-level up po ninyo o palalalimin ninyo ang relasyon niyo po sa Kanya at sa isa't isa. Wala po makakapagbigay ng garantiya na pwedeng mangyari kundi ang Bible study po. Nakakatuwa po itong isang initiative po na ito na kung saan inilalapit niyo po ang isa't isa, ang buong pamilya po sa ating Panginoong Yesus. Sa akin po, more blessings po para po sa inyo. Nakakatuwa po. Sana po ituloy niyo po ito. Nang sa gayon po, kahit po ako may masasabi po ako na meron akong isang kamag-anak at ang buong pamilya nila. Sila ay kumukuha ng nourishment, ng pag-aalaga sa kanilang pananampalataya sa pagkakaroon ng Bible study sa kanilang pamilya. Kaya more blessings po sa inyo at makakaasa po kayo na ipagdadasal ko po ang bawat isa po sa inyo. Sana po tuloy-tuloy po itong napakagandang initiative na ito. Matutuwa po ang Panginoong Yesus at siya po finally ay magkakaroon po ng konkretong lugar na kung saan siya po ang maghahari sa ating pamilya. Sige po. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paa
sasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. At siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Lakas! For it's you day, He will make a way. He will make a way. Praise Him for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people. Tito Angel, Tita Medi, happy first anniversary po ng inyong Bible sharing. Kukunin ko na rin po itong opportunity na ito na batiin ang aking mga pinsan, pati po ang aking mga pamangkin. Lalong-lalo na po si Jojo at si Ethel na humihingi po ng video greetings po na ito na alam nyo na mahirap kong gawin para sa akin. Pero anyway, okay po yan. At si Ethan, si Choi, si Ayen, si Yenyen, si John, si Marie Chris, si Jello, si JM, si Tin, si Yoyo, si Zeus, si Francis at si Herb. Magandang araw po sa inyong lahat dyan at ulitin ko po, happy first anniversary ng inyong Bible sharing. Ang bilis po ng panahon, hindi ko po alam na nakaisang taon na po pala kayo. Pero alam po ninyo, napakasaya ko po nung inimbitahan po ko ni Ethel na magbigay po ng video greeting na ganito. Hindi ko po naisip na first year na ho pala, nakaka 1 year na ho pala kayo. Hindi po biro ang mag-hold ng Bible sharing lalo po sa isang pamilya. Hanggat hindi po nakikita yung value o yung ganda ng salita ng Diyos sa personal na buhay po at pati na rin po sa buhay ng pamilya. Kasi po sa totoo lang, ang dami pong tukso. Ang dami pong pwedeng maging dahilan para itigil ito. Pero kung nakikita po natin yung value, yung halaga ng salita ng Diyos para po sa ating mga sarili at para po sa ating pamilya, mahirap pong iwan ang isang napakagandang bagay, lalong-lalo na po tungkol sa Diyos. Sabi nga po nila, consistency po is a virtue. Yung consistency, palagi pong ginagawa. Kahit po ayaw, kahit mahirap, nandun ka pa rin po, consistent. At kapag ito po ay naging isang virtue, napakalaking bagay. Kasi po ang ibig sabihin ng virtue, isang magandang ugali o isang kagalingan na nasa isang tao. Na iyon po ay hindi ma-acquire kung hindi ho paulit-ulit na ginagawa.
At kapag ang isang magandang bagay po ay naging virtue sa isang tao, matutulungan po nito ang isang tao na gumawa ng mabuti nang hindi ho masyadong mahirap. Kasi po sa totoo lang, hindi ho madaling gumawa ng mabuti. Pero kapag sa isang tao po, naging virtue, kagaya po ang consistency, natutulungan po nito ang tao na gumawa ng mabuti ng madali. Pangalawa po, salamat po sa inyong halimbawa. Salamat po sa desisyon na ito na inyong naging halimbawa para po sa mga pamilya. Alam niyo po, sabi ni Saint Jerome, no, ignorance of the scriptures is ignorance of God. Ignorance po of the Word of God. Salamat po sa inyong halimbawa na ito ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagkilala sa Diyos sa pag-aaral ng Kanyang salita, at sa huli po natutuloy sa pagdarasal. Kasi po sa pagdarasal, sabi nga po ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. Hindi lamang po kayo nagdadasal basta-basta. You pray with the Word of God. And the Word of God po will keep your family together. Muli po, happy first anniversary sa inyong napakagandang example para po sa lahat. Ang paggawa po ng Bible study. Congratulations po. May God bless your patience and your consistency in doing this study and praying of the Word of God. God bless you po and your whole family.